Good evening everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon itong emergency na pamimigay ni Marcos para po sa nasalanta ng bagyo dyan sa Kabisayaan. At sumunod, ito pong si Gobernador Gwen Garcia ng Cebu ay opisyal na pong inendorso ang Uniteam, Marcos at Inday Sara tandem. Kaya pakinggan po natin itong dalawang pag-usapan natin. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, ay mangyaring mag-subscribe muna ang ating mga kababayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. At paki-like na lang po, paki-share, at pindutin na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po updated kayo sa ating mga bagong video. At tulad ng ating nabanggit na pag-usapan, ito pong si Marcos ngayon ay nag-abala o abalang-abala sa pagsaayos sa mga ayuda na ibibigay doon sa nasalanta ng bagyo sa Kabisayaan. At nagsabi siya na wala munang politika, at unahin muna, bigyan muna ng priority itong nasalanta ng bagyo sapagkat talagang kailangan sa mga nasalanta ng bagyo, yung mga lugar sa Bisaya na nakaranas ng mga baha dahil po sa dala na ulan ni Bagyong Agaton. Kaya po ang kanyang mga legal team ngayon ay gumawa ng paraan na makahingi ng permiso dyan sa Kumilik sapagkat ngayon po ay campaign time. At bawal po sa batas yung mamimigay sa Omnibus Election Code natin. Bawal yung mamimigay ng ano-ano mang mga bagay doon po sa panahon ng kampanya. Pero nilinaw naman ni Marcos na ito ay hindi pampolitika, kundi ito po ay para po doon sa mga nasalanta ng bagyo. So, kaya ang kanyang mga abogado ngayon ay humingi ng permit para ma-dispatch sa itong mga ayuda sa Kabisayaan. So yan po yung isa sa pinag-abalahan ngayon ni Marcos. Pangalawa po, ito pong si Gwen Garcia. Ito po yung gobernador sa Cebu. Ay formal nang inendorso itong Uniteam, Marcos at Inday Sara tandem, na kung saan ay ito yung isa sa ating sinasabi na video kapon na isa itong suporta doon sa 73 o doon sa 85 na gobernador sa buong Pilipinas. At ang 73 nito ay ito yung sumuporta kay BBM. So ito na nga po ang katunayan ng pag-endorso ni Gobernador Gwen Garcia ay isa yan sa suporta doon sa sinasabing 73 gobernadors na sumuporta kay Marcos. At dito, mga kababayan, ay itong Cebu na kung saan kung ating sisilipin yung butante dyan sa Cebu, ay millions po ang butante dyan. Kaya pagkang Cebu ay solid vote, katulad ngayon na itong gobernadora dyan ay nag-endorso sa Uniteam, talagang wala na pong ligtas yang mga botante dyan, kundi talagang susuporta doon sa Uniteam. Kung mayroon mang majority maka Marcos dyan,
o supporters ni Marcos at Inday Sara, yan po ay pati yung mga undecided dyan at pati yung mga ibang faction dyan sa politika ay maring makuha pa. So yan po ang nangyayari dyan sa Cebu ngayon. So, idadagdag lang po natin ito tungkol po sa absentee voting. Ito po ay patuloy na ginaganap ng ating mga embassy at consulate dyan sa ibang bansa at dyan sa Hong Kong, Taiwan, Miko, ayun. At pati itong Qatar, mga kababayan, ay mayroon na silang mga nag-umpisa na sila sa kanilang mga absentee voting. At doon po nasumpungan na umataw kaagad si Marcos ng napakalaking boto dito, mga kababayan. Bagamat ang kumilik nagbabala sapagkat wala pa raw, unofficial pa daw po, unofficial pa lang daw po ito. At hindi pa raw talaga official na boto at ito ay bibilangin pa raw po uli pagdating ng May 9. So yun po yung pahayag. Pero isang indikasyon dito, mga kabayan, na napakahalaga na nakuha na natin itong absentee voting na bilang para mayroon po tayong reference doon sa nangyari sa Hong Kong, Taiwan, Qatar, o Macau, sa amang lugar dyan. Basta sa mga bansa na nakumpisa na ngayon, nag-release na po ng mga resulta sa absentee voting, humataw na po kagad si Marcos. Malaki na po ang inilamang kagad. Samantalang yung kanyang mga katunggali ay nasa 2%, ganyan, something like that. Malayo-malayo po ang agwat. So ibig lamang po sabihin na itong unang salpukan pa lang po, mga kababayan, tulad ng ating sinasabi, nakitaan na kaagad ng pruweba na si Marcos talaga ay maliwanag na mananalo sa eleksyong ito. Doon pala pong yun, sa absentee voting pala po yun, ay hindi pa kasama dito sa ating bayan sa Pilipinas. So, dahil dyan, mga kababayan, ay patuloy na paglamang si Marcos sa absentee voting, ay kahit saan man, wala pang namang ini-report yung ibang ibang mga bansa. Ito pa lamang nabanggit natin ang na-report dyan sa ating mga kababayan. So yan po yung isa sa mga magandang balita, mga kababayan. Babalikan po natin itong nangyari dyan sa tinatawag na bagyo, at patuloy pa rin po ng magpagbabanta ng bagyo, mga kababayan. Kaya ang masasabi ko po na mag-ingat po kayo kasi may mga bagyo pa na nagbabanta. Marahil ang mga bagyong ito ay kung malakas ang ulan na dala noong agaton, ay baka ito ay baka lumakas din sapagkat yung mga bagyo na nakalampas sa Kabisayaan at baka pwede pang hatakin dyan sa bagyo na darating. Kasi mayroon pang mga low pressure, mga kababayan. Kaya ina-advise ko na sana mag-ingat kayo para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ito pong ayuda ni Marcos
ay naantala lang ng kaunti dahil nga doon sa mga legalidad, doon sa Comelec. Sana naman ay pagbibigyan ito bago pa man mahuli ang lahat. So, pansamantala mga kabayan, ayan lang muna ang ating updates. At hanggang susunod po natin na video ay nagpapasalamat ako sa inyong panonood at hanggang sa sunod, God bless all.